Hi guys, gusto ko lang po i-share kung paano ko po ito ginawa yung pintuan, pagkabit ng doorknob at pagkabit ko mismo ng pinto ng mag-isa lang. Ayan po guys, working po yung doorknob. Yung doorknob na yan ay luma na po. Inayos ko lang at kiniskis para kuminis pa. Bago po tayo mag-umpisa ay paki-like naman po ng video ito kung nagugustuhan nyo. Paki-subscribe na rin po ng ating YouTube channel para updated po kayo sa susunod kong video. Yan po yung nagsisimulan na ako mag-cut ng kahoy. Yung cut ko niyan ay 2 inch yung kapal at 6 inch naman yung lapad. Kaya tatlong hiwa ko po yan ng circular mano-mano kasi makapal siya, mahirap kung bibiglain mo siya ng hiwa, kaya unti-unti ko muna ihiwain ko ng 1 inch yung lalim, tapos yung pangalawa pang 2 inch. Naghihiwa po ako ng tatlong 6 inch yung lapad para po sa pinaka frame ng ating pintuan. Yan po yung frame niya, yung paikot gilid-gilid tapos taas saka sa baba. Yung ginagawa ko po na yan ay yan po ay gamit para pantay-pantay po yung kapal ng ating mga frame. Ginagamitan ng ganyan, yung di ko alam tawag dyan pero yan po yung ginagamit natin. Kahit sa mga matatanda pa noon, yan yung ginagamit kasi mas okay yan kaysa pitik. Matuwid yung at pantay-pantay yung kapal. Yan po yung itsura niya, ay ganyan, nakaskwala siya, tapos papakuan mo lang siya at lalabas yung pako ng konti. Yan, pag kiniskis mo dun, pantay-pantay yung kapal niyan lahat. Tingnan niyo po, bali yung sumobra na yan yung ipi-planer ko, kaya sobrang kapal ng i-planer ko. Tingnan niyo po, ganun din po gagawin nyo sa kabilang kahoy para pantay-pantay po lahat ng kahoy. Kung nakikita niyo po, parehas po yan parehas po lahat ng kahoy. Yan, kaya isang guide lang po, tapos yan ipi-planer ko na po siya. Yan po guys, tinitira ko na ng planer. Sobrang tagal po ito, nakakangalay mag-planer kasi makapal po yung ating ipi-planer. Kaya mabilis yung ating galaw kasi nga naka times 2 yan, times 2 speed ng video, kaya akala mo mabilis lang. At mag-uumpisa na nga po tayo guys sa panel. Yan po yung panel niya, yung sa gitna. Buo po yung kahoy na yan, 1 inch yung kapal at 18 inch yung lapad. Kaya yan po, piniplaner ko na at para maging pantay-pantay siya. Kailangan din po yung kapal niyan ay 1 inch po lahat at pantay-pantay. Ganyan yung panel board yung nilalagay sa gitna ng pinto. At ito naman po, ang gamit ko dyan ay router. Binubutasan ko po yung gitna ng ating frame ng pintuan. Pagkatapos po natin mabubutasan yung gitna niyan, ay dyan natin isusuksok yung ating panel board para kumbaga naka-interlock siya sa loob para mas matibay yung ating pintuan. Yan po yung ginagawa ko.
router po yung gamit ko. At tinry ko nga po siya i-assemble. Mukhang okay naman siya, kaya bumili na po ako ng glass. At yun na nga po, in-epoxy ko na yung ating na-assemble na panel board tsaka yung frame. Lagyan ko lang ng epoxy, tapos papakuan ko lang siya ng temporary. Hindi ko naman siya baon, bubunutin ko naman po siya. Kumbaga yung pako na yan ay para di lang siya gumalaw, pero bubunutin ko naman po pag natuyo na yung epoxy, at lalagyan ko po ng lock na kahoy. Ganun po yung paggawa ng ating frame. Yan po, epoxy po yung ginagamit, marine epoxy yung ginagamit natin, kasi yung marine epoxy po mas matibay po yan sa mga kahoy. Hindi siya kumakalas, hindi nabibitak. Yun po yung ginagamit natin. Kahit sa mga furniture, ganun po yung ginagamit. Kaya na po yung ating panel board. Isusunod na natin, ilagay na natin sa gitna. Pero medyo nahihirapan po tayo dyan kasi ako lang mag-isa. Nag-assemble, walang humahawak, kaya medyo mahirap po. Buti na lang talaga at may dumaan at napansin niyang nahihirapan ako magkabit, kaya hinawakan niya muna yung ating frame para hindi siya magalaw. Pero pinapaalis ko siya kasi baka maipit yung kamay niya. At sealant po yung ating ginamit para po sa ating glass. Para po yung sealant po kasi ay medyo makunat o kaya para siyang guma pag natuyo. Diba, pang glass naman po talaga siya, para yung glass natin ay makapaglaro sa hindi basta-basta mababasag yung ating glass, kasi malambot yung sealant, hindi siya kumukontra. Yan po yung ating sealant po yung aking nilagay para makakalaro yung ating glass. Yung kapal po ng glass ay 1/2 po yan. 1/2 po yung kapal niya. At kinabukasan nga po ay namitan na natin ng yung parang flap dish yan na pampakinis, kasi titirain na natin ng pintura.
Yan po yung ginagawa ko, nililiha ko na po yan gamit yung grinder. Yan po, flat po yung ano yan, flap disc. Liha number 80 para mas mabilis maliha yung ating kahoy. Yan po yung ginagawa ko. At ang kinulay ko po dyan ay hindi po yan po pintura guys. Yan po ay yung use ink ng tarpaulin. Use tarpaulin ink. Tawag yan. Kumbaga yung gamit na siya sa tarpaulin. Yung ink na magprint ng tarpaulin, yan po yun. Yung gamit na. Hinihingi ko lang po sa may tarpaulin shop. Tinry ko lang po, okay naman, hindi naman siya natutuyo naman agad siya, kaya ginamit ko na. Pero bago ko sinimulan yan dyan, tinry ko muna sa kahoy kung okay ba siya, kaya okay naman po siya. Yan na nga po, tinry na natin isukat kung kasya ba yung ating pintuan, at yun na nga po, kasya naman talaga kasi sukat nga po yan. Kaya kinabit ko na po. Nahihirapan ako dyan kasi sobrang bigat. Ako lang mag-isa. Kaya diskarte lang talaga yung labanan. Kapag kahit mag-isa ka, kaya mo. Yan po yung ginagawa ko. Kailangan nag-iisip ka kung paano mo makakabit yan ng mag-isa. Madali lang naman po ikabit yan kahit ikaw lang mag-isa. Yung mo lang dyan ay i-scroll mo lang muna sa itaas kahit isang piraso, tapos sa baba isang piraso din. Kaya pagtapos mo scroll ng tag-iisa, saka mo i-adjust kung okay ba siya, tapos tatry mo ulit kung magsasara siya para hindi po mahirap. At yan na nga po guys, yung pintuan natin tinanggal ko na ulit at pininturahan ng, kumbaga i-sanding sealer ko na siya para kumintab yung kahoy, hindi siya hindi siya magmumukhang luma ba pag tumagal. Kasi pag walang sanding sealer yan o kaya primer, magmumukhang luma yung kahoy. Kaya yan guys, yung used tarpaulin ink, hinaluan ko ng sanding sealer para mabilis siya matuyo. Kasi pag used tarpaulin ink lang, matagal siya matuyo. Kaya hinaluan ko nag-iimbento ako ng kahit ano po pwede mag-imbento. Sinubukan ko naman po yung used tarpaulin ink saka yung sanding sealer, hinalo ko, hindi naman siya kumulo o mas okay naman po siya kasi mukhang lacquer naman yung tarpaulin ink. Yan po, mabilis po matuyo. Double coat, triple coat ko na yan. Yan po yung itsura na guys, naka sanding sealer na siya, makintab na yung kahoy, natural lang yung kahoy, yung kulay.
Pero yung kabila niya walang design. Talagang sa harap lang, sa harap lang naman talaga yung makikita, di ba? Kaya hindi ko na design yung likod kasi nakapagod din gumawa. Yan na nga guys yung kakabit ko ng doorknob. Kakabit ko na yan yung doorknob niya saka yung double lock. Kaya kung nagugustuhan niyo po yung video po, paki-like naman po ng aking video at paki-subscribe ng aking YouTube channel. Marami pong salamat. At yun nga po guys, tinry kong i-grind para mas marami pang video yun ng doorknob na mapapanood nyo kapag tinry kong i-grind kung kuminis. Kaya tinanggal ko po ulit at pinakinis ko po ang tanso, kaya gold plated siya. Kaya mas lalong lumanda pa yung ating doorknob saka yung handle. Yan po yung aking ginawa. Tingnan niyo po. Tinanggal ko po ulit yan. Tapos ko po tinanggal ay kiniskis ko ng grinder para kuminis siya. Yan po. At yan na nga po guys, yan po, kinis-kinis na siya, mukha na siyang bago, kulay tanso o kaya gold plated. Mas gumanda pa yung ating lumang handle nut at doorknob.
Yan po, kumikinang-kinang na parang gold. Kaya mas maganda patignan kaysa kanina. Maraming salamat po sa inyo kung kayo ay